Idineklara na ng Pag-asa nitong June 9, 2026 ang pagsisimula ng El Nino na kasulukuyang umiiral sa Tropical Pacific. Nathan, Yes, Ed, bro. Catherine, Yes, sir. mayroon tayong hinaharap na challenge ngayon. Bakit ba naman kasi sa lahat ng panahong magbubukas tayo ng open field cultivation, bakit ngayon? Catherine, si Catherine nga po pala ay ang ating, Agricultural and Biosystems Engineer. siya po ay graduate ng, Central Luzon State University. ang tanong Catherine, may lisensya ka ba? Meron, sir. Very good. Word Catherine, passer. Board passer, good. Catherine, ano ang hinaharap nating problema sa farm ngayon? Sir, since pumasok po ang El Nino noong June 9, ang problema po talaga sa farm ngayon, wala po tayong patubig. Sobrang tuyo po ng irrigation canal natin. So just for everyone's information, we actually newly rented a farm in Bulacan. It's a 1-hectare farm. It's small. For us, it's small because we're used to hydroponics. However, to others, 1 hectare is actually a small plot of land to farm. So we entered open field cultivation and El Nino kamo. Yes. Wala tayong patubig. Nathan Miguel, ladies and gentlemen, ang bida ng Marikina. Nathan, tell us what El Nino is all about. Based sa mga data at information na binigay sa atin ng international climatologists, mga weather bureaus, even dito sa atin sa DOST Pag-asa, ito ay isang recurring event na kung saan nangyayari every 10 years. Ang nangyayari sa El Nino ay nagiging mas mainit pa kaysa the usual, yung surface temperature ng karagatan. Tumataas ang temperatura Yes, ng karagatan. tumataas. Ngunit, Nathan, nung ako'y nanonood nitong minsan sa social media, nakita ko yung isang picture. At kahit sa UP, sa UP, I think that was Los Baños or something, meron picture silang pinakita, may orange band sa gitna ng mundo, meaning sa equatorial line, merong orange band. Ano yun? Ito yung satellite imagery na nakalap ng NASA at saka ng NOAA na ito ay para siyang heat index ng mainit na surface ng karagatan. Nag-i-stretch siya mula sa Eastern Pacific na kung saan ay malolocate natin ang Mexico, ang mga bansa sa South America. South America, yung mga Spanish-speaking nations. Spanish Okay. or Latin speaking nations Yeah. na So North America tapos South America. yes. Okay. oo. Cuba, Venezuela, sila yun, di ba? Chile, Okay. ganyan. Okay. So simula doon Mm. ang init papuntang Papunta dito sa atin, karagatan. westward, yes. Along the equatorial plane. So, yung surface area, yung surface temperature na yun na napakainit, nag-stretch papunta dito sa atin. Kumbaga, hinahatid siya ng trade winds. I see. Pero yung orange band dito nakita ko nasa gitna. So ibig sabihin mas mainit ang karagatan or katubigan sa equator Yes. line ng. Mas mainit talaga dito sa area sa atin. Okay. At so anong epekto nito sa klima, sa weather dito sa atin sa Pilipinas na lang? Dito sa Pilipinas, Yeah. malaki ang impact nito. Sinasabi nga ng mga weather bureaus natin, especially sa Pag-asa, during El Nino, mas malalakas ang typhoons, pero madalang lang ang pag-ulan. Oh, parang extremes yun ah. Yes. Madalang na pag-ulan, which is kind of somehow related to the farm in Bulacan. Madalang ang tag-ulan, ngunit ang bagyo, i-expect nating Sobrang lakas. mas malakas. Parang nakakatakot yun ah. Kasi ang generate Yeah. ng El Nino na to ay sobrang init, kaya ang Pacific Ocean mismo ang para siyang generator ng typhoon. Kaya pagdating dito sa atin ay talagang maghatid siya ng napakalakas na hangin at ulan. Okay. Pero hindi naman yan 100% sure na malakas, ano? Oo. If you look at it, mas malakas siya dahil ang evaporation ng tubig sa karagatan dahil mas mainit, mas maraming mataas ang evaporation kumpara sa mga normal na typhoon. normal climate periods natin, ano? Ang epekto nito sa farm sa Bulacan ay Ayun nga, sir, yung natuyo yung
irrigation canals natin. Alam mo yung irrigation canal doon, natatandaan ko, malaki-laki yun ha. Yes, sir. Parang kasing dalawang sasakyan, maaring 2.5 at natatandaan ko nung una nating binibisita yun. Puno po. Punong-puno ng tubig. May mga nagsiswimming pa nga, sir, nun. Natalon pa sila, di ba, Opo. mga bata? Okay, Is ngayon, sir, kitang-kita mo na yung ilalim. Pwede mo na nga pong lakaran. tuyo. Tuyo Sa po madaling talaga. sabi. At, well, when we rented this farm, we were expecting na tagulan ay dadating ng June, kaya yung kontrata ay ginawa natin ng June. Ngunit, hanggang ngayon, Yun nga po yung according din sa DA, sir. Magpapatubig sila ng June 15. Kaya po Okay. nag-start nga po tayo June 14 para may land prep na. And Kaso po, hanggang ngayon, wala pa ring patubig so na. nag-land prep na tayo, Yes po. expecting na magkakatubig. So, for everyone's information, today is July 14. July 14. We're exactly 1 month month delay. delayed sa pagtatanim. Ngunit, okay, so, ano magagawa natin? El Nino. Wala naman tayong magagawa sa klima. I mean, we have our own little ways to lessen our contribution to the greenhouse effect. But, anong pwede natin gawin bilang nagtatanim sa simula ng El Nino? Yes po. Dahil nga po wala tayong makukuha ng tubig, sir, pwede po tayo magkabit ng deep well. Magbaon po tayo ng tubo para dun po tayo kumuha ng tubig. Okay. Driven well. Driven well Stainless. po. Yes, sir. Stainless driven well. Ano? Okay, so, magbabaon tayo ng well at doon tayo magpapatubig. Ipapump natin siya pataas. Pataas. Okay. At hindi naman natin babahin yung farm, di ba? Alam naman na nating El Nino ngayon at bihira ang ulan at hindi tayo magpapabaha yung sobra-sobrang dilig. Hindi. Do you plan to do some Drip irrigation, sir. We are planning po na mag-drip irrigation po sa farm na yun. so drip irrigation tayo para hindi aksaya sa Yes tubig? po. At nakita naman natin kahit sa television, di ba? Ang talong ay isang sardinas, dalawang sardinas, Ayun. araw-araw or every Every other day? 3 days nga po, sir. Every 3 days lang. But of course, that's assuming na merong normal na ulan. Yes po. Kung Walang ito nga walang bihira ang tag-ulan, baka maaari magdagdag tayo ng patubig. Anyway, masasabi naman natin sa halaman kung siya ay kailangan ng tubig. We can by visual inspection malalaman natin kung kulang sa patubig ang halaman. And then we will adjust our Pagdilig. pagdilig accordingly. Okay. So drip. So ngayon, sardinas muna tayo dahil wala pa tayong benta Yes. No, sardinas ng pagdidilig. Manual mano. Lalagyan natin Ng drip irrigation. Yes. Okay. Maganda na siguro pag naikabit na yung driven well, driven well. yung ating poso. Tatandaan ko Nathan nung araw, di ba ang tawag dyan? Poso bomba. May poso. Tapos na-invento na yung Jetmatic. So ngayon naglalagay ng Jetmatic. Jetmatic tsaka poso Poso bomba ang papakabit mo, di ba? Poso lang, sir. Yung poso bomba lang, sir. Poso Hindi na bomba. po tayo mag-jet mat. Pero maglalagay tayong Jetmatic provision. Yes. Okay, maglalagay tayong provisions. Nathan, ayan ang problema ngayon. Patubig. Patubig. Wala pa rin hanggang ngayon. Ano pang mga ibang suliranin? Mabigat yung Tagalog. Ano pa yung mga ibang challenge na ating hinaharap? Coming into, well, we're officially in El Nino now. We're 1 month and a couple of days past since our official entry into the El Nino. Ano pa mga ibang problema ang ina-expect natin? Well, ina-expect naman natin is based na rin sa mga forecast ng ating local weather bureau, PAGASA. During this monsoon seasons talaga, makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan pero madalang. Gaya nitong naranasan natin recently, dumaan si bagyong Inday or typhoon, super typhoon Super Baldi. typhoon. Very timely, ano? Yes, very timely. Tangkala ng ating typhoon. Inday. Alinsunod sa pangyayari sa ating bansa. But yeah, so yeah, Typhoon Inday, We expect so much na magkakaroon tayo ng irrigation sa farm, pero dahil sa pumasok na nga El Nino. na maagang El Nino, yung expectation na yon na dapat mayroon na tayong irrigation sa mula hanggat sa Bustos, Bulacan, ay talagang nadali na ng sobra. Dahil itong
El Nino na to ay talagang magkokos siya ng delay of rainfall talaga. Okay. So, actually, yung rainfall nga ngayon, I mean, I don't need to be mean, yeah? I hope I'm not ethically wrong. But I was actually hoping na si Bagyong Inday ay may dalang tubig para sana dun sa ating mga pananim. At of course, the more rain there is, the more your aquifers beneath the soil na-fill up siya. No? The more they get filled up with the help of rain, hopefully a lot of rain, but not too much rain that everyone suffers. So, yeah, so drip irrigation. Nathan, peste, disease, may epekto ba itong El Nino? Actually, disease and pestilence ng mga insekto. Since na prolonged itong dry season, talagang we expect baka mag-persist or mag-extend talaga. Yung halimbawa, ma-infest tayo ng thrips from summer to usually mag-extend yan hanggang September, mga ganong instances. Pansin ko kasi, Nathan, ngayong El Nino na to, parang tapos na yung summer, pero ang lagkit pa rin. Oo. Ang lagkit pa rin. This is probably due to the Yung evaporate. evaporation Yes. sa katabigan natin, and the country is surrounded, all of the country is surrounded by a lot of sea. water. Body Yeah. water. So, ang lagkit niya. Ang lagkit niya. May kinalaman ba to sa proliferation and disease? Yes, mas nagtatribe ang mga bacterial and fungi pag ganito ang conditions ng weather natin. Mainit na and at mataas yung humidity. Yeah. Kasi sa atin sa hydroponics, di ba? Ito, proven case na yan sa hydroponics eh. Pag mataas ang humidity, nagkakaroon ng leaf spots. Ang nangyayari pala, yung mga spores na lumilipad-lipad, nag-germinate dun sa foliage o sa mga dahon. So that's the same Yes. in open field cultivation, and we should expect the same. Kasi makikita nyo naman yung pattern. Every time na matapos ang ulan, there comes a high intensity or mataas ang temperature. At the same time, kapag mataas ang evaporation, mainit, ang humidity natin tumataas din. Yeah. So, very conducive talaga. So pag ulan, mataas ang humidity, basang-basa ang hangin, natapos ang ulan, nagsisimula uminit, nag-evaporate naman siya from everywhere, Yes. humid na naman. Yeah, I see. Okay, but having said that, so we will have so mataas ang humidity, di ba? So now we will have problems with pestilence, disease, transpiration. Yes, transpiration lang. Transpiration. May magagawa ba tayo sa transpiration? We just hope and pray na mayroong hangin na nadadaan. So transpiration, if you have problems with transpiration, probably prune ka ng prune. Wag mo sikipan yung mga tanim mo ngayon because that traps a lot of humidity. Katulad sa farm, napansin ko yung ginawa nyo. Isang plot, hindi kayo double Yes. layer, di ba? Anong One- ginawa nyo there? Sa isang plot po kasi, di ba, isang, tudling and walkway. Okay. So, sige, basta isang Yung bed, plot, yes, tubig. sa isang tudling po, isang row lang, sir, ang nilagay po namin. Okay. Well, that timing pala yun. Kasi kung nag-double ka, that will trap humidity. Yes, sir. Masisikipan sila nung, Yung pagdali ng hangin, yes mabagal. po. So, I guess, that's one of the things we can do. Probably, but let's now move on to mitigation of risk during El Nino. So, single row ng talong, prune ka sa ilalim, luwagan mo, side shoots, tanggalin mo talaga. Dapat masipag ka siguro ngayon mag-pruning. Sayang yung mga damo. Sayang yung mga pinagputulan mo, i-compost mo. Yeah. That's extra fertilizer for the next crop cycle. Ano pang mga ibang po pwede natin gawin? To lessen the risk or to mitigate the risk of El Nino. I mean, we're into El Nino already. Hinaharap na natin yung problema na yun. Pero paano natin babawasan yung exposure natin sa damages? Hence, how do we manage the risk cultivating into El Nino? Kasi
based na rin sa experience natin sa hydroponics, yung mga leafy vegetables hindi talaga magta-thrive pag ganitong matindi ang init, di ba? Yeah. So, we switch crops talaga. So, pipili tayo ng mga crops na talagang resilient sa panahon, gaya ng talong. Yun yung tanim natin eh. Yes, ang palaya, Okay. sigarilyas, ang kalabasa, Teka lang. ang sitaw. Teka lang. Parang, ano nga palang pagkain yun? Parang gutom na si Sir. Yeah. Pinakbit na yata yung Oh, dinidescribe. my. Yes, generally pinakbet. Gutom ka ba? Hindi naman. So, yung pinakbet vegetables, any particular reason, apart that we suspect you're gutom, you're hungry, any particular reason bakit napili mo yung, binabanggit mo ngayon yung pinakbet na gulay? Basically, itong mga gulay na to ay talagang resilient siya. So, in any season, may matindi man ang init or maulan, kaya niya mag-thrive Okay. Well, talong, alam ko sa talong, ayaw niya ng, ng Baha. masyado basa. Oo. which is why kaya mo ginawa sa, Pinataas, Sir. pinataas mo yung tudling mo, di Yes. ba? Nilagyan mo ng mulching plastic. But absolutely, I agree. Yung talong, they don't mind the rain. Si Jessel nga, yung kaibigan natin, no? Yung kaibigan natin na napakahusay magtanim ng talong. Binagyan na, nagsidapaan na, inayo lang niya uli, Oo. bunga na naman after some time. So, talong is resilient in the Philippines. You mentioned sitaw, Sitaw. ampalaya. Sa sarap ng gulay na yan. Ah. But you're right, Nathan. I see these vegetables growing all year round. Meron ba? Meron bang hindi nabubuhay all year round doon? Sitaw? Yeah, parang Lahat, Sir. nakikita natin All sa season palengke po ko eh. Yeah. all the time. Halos lahat. Resilient siya sa klima at weather ng Pilipinas. So going into, kasi marami sa community natin, Nathan, ang tinatanim, lettuce. Yeah. Alright, sa community natin, tinatanim, sinusupply pa nila yan sa mga businesses around their community. Ay, teka lang. Yung cucumber, resilient din ba yun? Gusto rin niya ng dry, di ba? Yes. Para siyang si melon. Oo. Okay. So, meron tayong ibang options. So what you're trying to say is apart from lettuce, kasi to a certain degree kaya ni lettuce yung dryness. In fact, yung nga yung gusto niya extended dryness, ang ayaw niya ni lettuce is yung humidity. Anything above 7. 70 ba yun? Di ba meron kang Yes, hygrometer. hygrometer? Anything above 70 nga ba? 70%. Ayaw ni lettuce, di ba? Kailangan mo magpahangin. So, except pag nagkag-ulan, actually this extended dry might actually be, but of course it will all depend on the humidity. Kasi humidity is what really drives lettuce crazy. Lettuce, including the growers. Meron pa ba tayong ibang mitigation? So, I don't think we should switch crops, Nathan. I think we should consider from here moving forward to have multitude of crops. Yes. So meron kang greenhouse, di ba? Meron kang greenhouse, tanim ka ng lettuce. O sa tingin mo nanganganib ka, hindi mo kalahati, gawin mo bok choy. Yeah? Mas mahal sa pechay. Yeah, mas mahal sa pechay. Yung kangkong, syempre, wag mo nang i-greenhouse yon, di ba? Nagtayo ka pa ng greenhouse na 1 million minimum, Oo. tapos kangkong ilalagay mo. Yung kangkong, i-ketsay, doon naman Sa siguro labas. sa labas ng greenhouse. Along with kalabasa, talong, okra, tataba na sila. Yeah, puro pagkain. Well, I guess that sums it up. And of course, lest we forget, just extra eye on pests and diseases. Diseases, Because the yes. breakout of diseases there's usually a huge amount of breakout of diseases during the humid periods, kung talagang basang-basa ang hangin. At yung vectors mo, di ba, pag may mga sakit, yung mga insekto mo, they become vectors of diseases, nililipat-lipat nila. Ngayon okay. So, we hope to see your build. Nakita ko, I think, yesterday, if that's right. I think nakita ko yesterday na meron ka ng mga nakatayo, Positive mga po. bamboo. Yes. Sir. Yeah. So share with us some of your experiences with that. And Nathan, kumusta ang pagbabike mo?
Nathan, nakakalimutan ko na magtanim. Puro kang bisikleta. Yeah? Okay. But anyway, we're very happy that you've got yourself some amazing customers. Yeah? Whom you're working with, collaborating with to build greenhouses and improve their cultivation. So much, the more power to you. So I am Chris, your ops officer here at NutriHydro, along with our newly joined, what's your name? Catherine Bertolome, She's so new, I forgot her name. Catherine Bartolome. And yes, an agricultural and biosystems engineer. huwag niyo pong kakalimutan, may lisensya po yan, hindi yan hula-hula. And kasama rin po natin si, Nathan, ang inyong kaliwanag. one last question. Ano ang isang hindi mo dapat kalimutan sa pagluluto ng pinakbet? Dapat may kasamang masarap na bagong isda. And that's all for today, folks, and we will see you on the next episode. Bye!